Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita Aplikante Serye. Araw na po ulit ng Miyerkules, samahan niyo po akong kilatisin ang mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataforma? Advokasya, paano nila bibigyang solusyon ang mabibigat na problema ng bayan? Live po tayo sa True FM 105.9. At syempre kung kayo po ay Signal subscribers, nasa Tawi-Tawi man kayo, Kalayaan Group of Islands, abot po namin kayo basta may signal kayo. Kami po ay mapapanood nyo na sa True TV Channel 19. Ang ating aplikante ngayong araw, sikat na OPM singer. Kapanahunan ko po ito. Ayan. Na sumabak sa serbisyo publiko. Si Attorney Jimmy Bondoc. Makisali po sa isang oras na job interview dito lang sa Sagot Kita Aplikante Serye. Siyempre, hindi po mawawala ang ating question of the day. Ano ang pamantayan mo sa pagpili ng senador? Mag-comment po kayo at mag-share po kayo sa ating Facebook at YouTube live streams. Kung may tanong po kayo sa ating aplikante na si Attorney Jimmy Bondoc, ayan, tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or sa 8689-3290. Kung gusto nyo pong diretso siyang makausap, diretso nyong matanong, abay bukas po ang ating linya ng telepono. Sino nga ba ang senatorial aspirant na si Jimmy Bondoc? Ang kanya pong buong pangalan, James Patrick Romero Bondoc. Ayan, ipinanganak po siya noong May 31, 1975, batang-bata pa. Sikat po siya na OPM artist. Tingnan natin kung malalambing natin mamaya na makahirit ng konting kanta. Pero doon na yan sa dulong bahagi ng ating programa. Abogado. Nakapasa po siya ng board noong nakaraang taon lang. Graduate po siya ng Bachelor of Arts in Communications sa Ateneo de Manila. Nag-aral ng law sa University of the East College of Law. Naging Assistant VP for Entertainment ng PAGCOR noong 2016. Tumayong VP for Corporate Social Responsibility ng PAGCOR noong 2017 to 2021. At naging isa po sa mga Board of Directors ng PAGCOR taong 2021. Ngayon, makakasama natin siya live po dito sa studio. Welcome sa Sagot Kita, Attorney. Kailangan ko maging masanay, Attorney Jimmy Bondoc. Jimmy po ay okay lang at magandang araw po, Ma'am Cheryl Cosim at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Napakalaki pong karangalan, lalo na sa mga katulad kong mga maliliit lamang na kandidato ang makapanayam kayo. Pero ang gusto po natin kasi dito, Attorney Bondoc, no, ay yun nga, gusto naming makilatis. Kasi 'di ba, ang labanan po ngayon, ilan ba ang tumatakbo ngayon? Mga nasa 66 yata or parang 60. ganyan. Sa dami po niyan, gusto natin yung ating mga viewers, ang bawat Pilipino, pahalagahan po ninyo yung inyong boto. Hindi porket kilala nyo sa apelido, diba? Pero hindi nyo naman alam kung nakapagserbisyo na or ano ba yung kanyang background, iboboto na. Hindi po pwede na mas maraming pera kasi kaya nilang mag-TV ads, diba? Or meron yung iba dahil nga sa tunog ng pangalan. Ang gusto natin yung credentials, kung gaano ka-qualify po na maging senador ang isang aplikante. Kaya thank you for coming to the program para makilatis ka ng sambayan ng Pilipino. Kilatisin niyo ako, hubaran niyo po ako. Kakaliskisan natin. Opo. Hindi naman. Sige. But have you been since PAGCOR? Yung PAGCOR mo bang position, yun ba ang unang pagsabak mo sa pamahalaan? Sa pamahalaan, opo. Oo. Kasi ako po ay nalapit sa mga Duterte nung 2015. Yes. At sa awa ng Diyos, napagkatiwalaan nila ako dahil nakita po nila na hindi ko naman sila niloloko. Ako yung nagsiservisyo sa kanila. So, subukan kaya natin. At tinanong nila kung anong posisyon ang gusto ko. Humingi po ako ng mabababa muna na posisyon. Pero na-promote po ako ng na-promote, awa ng Diyos. At siguro po, pagpapatunay na hindi naman po ako bumibitaw sa trabaho.
Ano ang natutunan mo nun? Kasi Marami. sikat ka na OPM artist. Kilala ka, sabi ko nga, kapanahunan, ano. Pero ano bilang yung pagsabak mo sa public service, sa gobyerno, ano yung mga tutunan mo? Kasi sabi mo nga, nagsimula ka sa mababang posisyon. Pagkos ay kahit na nagsimula ka ba lang nung napasok ka, may mga bumabatikos na ano bang kakayanan niya para maging bahagi ng PAGCOR? Alam niyo ba, ang problema kasi kapag galing ka sa pribadong sektor, no, yung ginagawa mo ay hindi naman, ito ay lingid sa kaalaman ng publiko. Hindi naman nila nakikita. Ang problema pa, pag public figure ka, kung anong kanilang nakita, halimbawa, si idol na Nino Mulak, halimbawa, nakita mo nung bata, parang habang Nandun na, buhay, nakadikit na, bata nakita ang mo, tingin mo child sa kanya. star, oo. Opo. Hindi nila nakikita yung iyong evolution, yung iyong pagtanda, yung iyong pag-akap sa mga bagong posisyon sa lipunan. So, hindi ko sila masisi kasi nga public figure ako at nakilala nila ako bilang singer. Pero sa tanong po ninyo na ang mga natutunan ko sa gobyerno, yes. napakadami po talaga. Alam niyo po, merong isang libro, yung Why Nations Fail. Sikat yan, sa mga politiko, binabasa nila yan. Pero ang isa sa mga malaking leksyon dyan sa Why Nations Fail ay ang pinakamatatatag po na mga bansa ay ang mga bansa na gumagana ang mga ahensya. Hindi kailangan sobrang political. If the agencies are properly oiled, no, gumaganda talaga ang buhay ng mamamayan. So ang natutunan ko po sa gobyerno ay kung paano magpatakbo ng ahensya. That's the biggest lesson. Mamaya po, himayin pa natin yan. Sa iba, hindi importante yan eh. Para sa akin, yan ang pinaka-importante. Pinakamahalaga. Ang ginagawa sa PhilHealth ngayon, which we will talk about later, Yeah. ganon, inaayos nila. Ngayon pa lang. Sinistreamline nila kung paano ba talaga tayo mabibigyan ng karampatang benepisyo. And noon, nung ikaw ay nasa PAGCOR, Opo. paano mo inayos? Inabutan mo yan, di ba? Kasi Opo. iba rin mag-isip ang ang nasa pribadong sektor. Ibang-iba. Pag pumasok ka sa pamahalaan, I'm sure marami kang nakita na pwede nating ayusin Opo. ang sistema. Yes. Ano yung mga pagbabago? And I'm sure may mga desisyon ka na hindi naging popular sa loob. Opo. Kasi Yes. outsider ka. Yes. Minsan, hindi po natin nilalahat na minsan masyado nang komportable yung mga inabutan natin doon Yes. na kahit nasa ikagaganda ng sistema, Opo. sarado yung kanilang isip. Pero what were the changes na ginawa mo nung ikaw ay nasa PAGCOR? Alam nyo, napakabuti po ng Panginoon sa akin. Binigyan niya ako ng, kumbaga sa eskwelahan, napakagandang syllabus. Binigyan niya ako ng leksyon unti-unti kung paano talaga magpatakbo ng gobyerno. Sinimulan ko dun sa aking maliit na departamento kasi nasa corporate social responsibility ako. Alam niyo po ba, sa maliit na pagbabago ng konting patakaran, napalaki namin yung nabibigay namin sa mga pasyente. Pero yung hindi ka makokowa, hindi ka madidisallow. Dahil pinahigpit din namin yung vetting o yung pagsusuri sa mga claims. Wag na tayo magbigay ng mga 5,000 sa mga hindi naman totoong may sakit. Pero magbigay tayo ng maraming pondo sa totoong nangangailangan. So, more work on our part. Mas maraming pagsusuri. Pero isa lang po yung halimbawa na kung gawin natin ng tama ang trabaho natin, mas malaki ang binibisyong nabibigay natin sa taong bayan. At after 2021, tama ba? 2021 ka bumitaw? 2022? 22. Sa Ayan, pag-ano after po? 2022, Co-terminus sa Pangulo. hanggang ngayon, Opo. nasaan ka nung mga panahong yon? Ako po ay nag-bar exam. No? Dun sa... Bakit ka? Anong naisip mo? Anong Gusto ko lang nakain pahirapin mo? buhay ko. Bakit ba? Bakit? Kailan pumasok sa isip mo na nung nasa government ka na ba? Nung pumasok ka ba sa PAGCOR? Or matagal mo na ba talagang gusto na maging isang abogado? Pareho pong totoo yung sinabi nyo. Una, matagal ko nang gusto maging abogado. Ngunit, mas mahirap po ang maging singer at mag-aral. Kasi ang pag-singer para kang doktor eh. Yung on-call ka lagi, no? Kung saan ang may pagkakakitaan dun ka. Sa gobyerno, napakahirap po ng buhay ko. Napakahirap. Iniiyakan ko po. Pero, yung oras, di kahon. So, maaari ka magsingit ng pag-aaral. Sabi ko, siguro ito na pagkakataong kumatupad yung pangarap ko. Yun yung unang dahilan. Yung pangalawang dahilan, and I have to say this in English, hindi ko alam paano Tagalogin, na natuklasan ko that the government runs
on laws. Yan. Talagang kumbaga umiiral talaga ang gobyerno sa batas. Mhm. Kaya tuwing may abogado kang makausap, halimbawa tungkol sa procurement, pagbibili na, kala mo naman simple na Oo. may pera tayo, bilhin natin yan. Aha. Kailangan ng tao. Ay, hindi po kasi kailangan mag-bidding. O di ka mag-bidding tayo. Sir, kasi ganito ho yung bid documents, ganito. Sabi ko, ang hirap pala tumulong. Aha. So, sabi ko, imbis aralin ko 'tong isang batas na ito, ba't hindi ko pa aralin lahat ng batas? May oras naman ako. So habang nasa PAGCOR ka pala noon, nagsisimula ka na Opo, na opo. mag-aral Opo. hanggang nag-exam ka. Just Yes. ay pumasa ka last year. Opo, ang bala ko talaga sa totoo lang, hindi naman maging abogado. Ang bala ko naman ay unti-untiin lang ang pag-aaral para aking Mas madaling maintindihan. pagyabungin ang Oo. aking pagkatao, pag-unawa. Pero tulad nga ng sinabi ng mga law student na sa simula lang yan, yung 1 year, 2 years, tutuloy mo rin yan, pare, sabi nila. Tutuloy mo rin yan kasi manghihinayang ka. Oo. Totoo naman. Kasi kung naka 3 years ka na, di 4 years na. Aha. Tapos ng 4 years, di mag-bar ka na. Aha. At ganun po yung nangyari sa akin. At take one. Ha? Awa ng Isang Diyos. take lang. Awa Isang ng take Diyos. lang. Awa ng Diyos. Good job, It is Attorney all Jimmy grace. Bondok. It is all grace. Alam nyo, may mga matatalino akong kilala bumagsak dahil puyat. Mhm. Dahil may ganyan So, awa ng Diyos. Anong pakiramdam nung nakita mo yung pangalan mo o nalaman mo na pumasa ka? Nako. Yung tatay ko kasi namatay siya 2018 na siguro mga first year, second year yata ako noon. Parang kalahati pa naman ng dahilan ko para sa kanya. So, yun yung una kong naiiyak ako. Yun ang ano ko tuloy. Yun ang una kong naisip nung pagpasa ko. Sabi ko, Dad, I hope I made you proud. Ayun. This is for you. Oo. I'm sure nakita niya yon. I'm sure nabantayan ka niya. Oo. I'm sure nakita niya yung pagpupursige mo bilang maging isang abogado. Pero dream ba niya yon sa'yo? Or is it something na pinag-uusapan yung mag-ama nung nabubuhay pa siya na, Dad, magiging abogado ko, huwag kang mag-alala. Yung tatay ko, parang maayos na tao. Yung daddy niya na namatay nung 4 years old pa lang siya, abogado. Yun yung huling abogado sa pamilya. Kaya sabi niya, Tol ang tawagan namin, Tol, mukhang ikaw ang magiging unang abogado tapos ng tatay ko. Kaya, he was so excited for me. Kaso po, dahil sa prostate cancer, at dahil sa aneurysm, nagkasabay-sabay, hindi niya natuloy inabot. Pero pangarap niya for me really was alam niya kasi nung nagkaroon ng Duterte movement, siyempre buhay na buhay pa siya, 2015, 2016 yon. Siyempre, ang daming bumati ko sa pamilya namin. Ano ba yung anak mo? Bakit sumusuporta yan dyan sa ganyan? Di ba, alam niyo naman yung anti-Duterte sentiment noon. Yung tatay ko lang nagsabi, Tol, kung yan ang pinaniniwalaan mo, uunawain ko yan. Tapos inunawa niya, tapos sabi niya, ang galing pala ni Duterte. So, sinakyan niya yung trip ko. At nung naging abogado ko at wala na siya, naisip ko na lang na I'm sure he's proud of me. No, I'm sure. Hindi madali yung iyong pinagdaanan. Isa sa nag-udyok sa'yo, wala akong mapag... Iba yung rolyo yung namabibigay Oo nga, ko parang sa'yo. resibo yung nyo. Suwiple na ako. Okay, so pumasok ka sa pamahalaan, nag-abogado ka. Ngayon, susubukan mong makapasok sa Senado. Bakit mo naman naisip na tumakbo bilang senador? Mahilig talaga ako sa mahirap Gusto kong pinahihirapan yung sarili ko. Hindi, pero sa totoo po, ang nag-udyok naman sa akin, bukod po sa pagdadasal, totoo lang po. Wala nang naniniwala dito Alam niyo po, mahal na mahal ko talaga yung Pilipinas. Mahal na mahal ko. Ang daming oportunidad para sa akin at mga kauri namin na umalis, magpabuti ng sariling kapakanan. Pero wala, mahal na mahal ko talaga yung Pilipinas. And I really think may solusyon siya. Meron ang daming good Filipinos. Pero we really have to fix our politics. It's destroyed, it's nakakasuka, madumi. Pero kailangan ng mga sundalo sa loob, palagay ko. And ako po ay aplikante ninyo na kung gusto nyo, maging bahagi ako dun sa mga sundalo nyo doon.
It's good to hear. At sa mga ganitong panahon kasi na yung maririnig mo ang isang mamamayan na mahal ko ang aking bansa, bihira mo na, alam ko lahat tayo mahal natin ang ating bansa. Pero yung hayagang napapag-usapan at nasasabi pa, siguro ngayon, hindi mo na masyadong maririnig siguro kasi kanya-kanya na tayo sa bilis ng takbo ng buhay, mga kapatid. Opo. And we need someone. We need yung mga dapat po nating dalhin sa Senado, dalhin sa iba't ibang posisyon ng pamahalaan dun sa tunay na nagmamahal. So, binibigyan po natin ng pagkakataon ng iba't ibang aplikante para makita natin at maramdaman nyo, sincere nga ba or hindi, talaga bang gustong tumulong sa bansa, kayo na po ang kumilatis base sa amin pong napapag-usapan. Puntahan natin ang iyong mga plataforma. Attorney Bondok. Attorney Jimmy Bondok. Ayan. Anong pakiramdam pag tinatawag ka na ng attorney? Tatay ko pa rin. Tatay ko pa rin naiisip ko. Hindi ko yung lang pakiramdam, maalis. no? Oo, masarap. Pero at the same time, para siyang panawagan. Na, abogado ka nga, ano ngayon gagawin mo? Yung iba kasi, ang tawag sa kanila ng tungkulin ay pumunta sa korte. Tingin ko, hindi yun yung sa akin. Ako I think sa politika talaga. And is this something, kaya rin mo pinosh ay, sabi mo nga, ay gusto mong maintindihan kung ano yung nangyayari, kung mas madali mong maintindihan since nahirapan ka nung unang sabak mo. Ito ay isang preparasyon mo. And you think this time you are more qualified to hold a position dito po sa ating bansa after becoming a lawyer, maliban doon sa ilang taon mo ring experience sa pamahalaan. You're more Alam niyo po qualified? yung qualification kasi, nasa taong bayan na yan eh. Yung sa konstitusyon, simple lang naman, natural born, 35, resident 2 years, yun lang naman ang kailangan. Pero yung totoong kwalifikasyon, nasa butante yan eh, kung anong hinahanap ninyo. Ako po kasi, ang kwalifikasyon ko lang buong buhay ko, is I always try hard. Nung singer ako, I wasn't the best voice, mabilis ako mapaos. I tried hard. Walang gustong gumawa ng kanta para sa akin, ako gumawa ng kanta ko. Walang gustong gumawa ng TV show sa akin, gumawa ako ng mga vlog ko. Ganun ako eh. Sa eskwela, I wasn't always the smartest one. Nag-aaral ako, honors class ako. Nung sa law school, nagtatrabaho ko, but ayoko ng mababang grades. Top 3 ako sa batch namin. But I wasn't the smartest. Ang dami magagaling. Masipag naman ako eh. hardworking. So, and palagay ko talaga po, sa totoo, ang pinakakailangan lang sa high positions, sipag, tsaka linis ng adhikain. Honestly, yung talino, pangalawa yun eh. Madaming matalino. Madami. Kumuha ka ng staff, di ba? Gaano kakabuti? Oo, Diba? Oo. Ganon eh. Maraming matalino. Talaga maraming Opo, matalino. opo. Pero saan gagamitin yung katalinuhan? Kasi lagi namang pagtapos ng maraming pagtatalo, it will boil down to a choice. Yung mabuti o yung hindi. Yun lagi eh. Kasi pag mag-hearing kayo, mag-committee kayo or whatever, sa dami ng pagsusuri, it will boil down to a choice. Pag malinaw na. Halimbawa, yung sa OBP, to impeach or not to impeach. Pag nakita mo na lahat, you choose. Sa budget niya, lahat yan. West Philippine Sea, lahat ng issue na yan, pagtapos ng pag-aaway natin, may choice yan. And you need good people to make that choice. Kung ako'y good, bahala na kayo. Yung plataforma mo, ang una mo ay lalabanan mo ang korupsyon. Yes. Isa yan sa mga plataforma mo. Sa paanong paraan? May mga na-discover ka ba while you were Yes. in PubCor na parang Yes. hindi Hindi napupunta talaga sa taong bayan yung mga dapat Yes. na mapunta sa kanila eh. Kaya una yan sa plataforma mo ang Yes. korupsyon. Opo, Paano? Ma'am Cheryl. Yes. Kasi po, ang korupsyon maraming aspeto. Merong garapalang korupsyon. Wala tayong magagawa doon, power yun eh. Pag may ng power trip, magkita tayo sa korte. Pero ang korupsyon po, nangyayari din kasi yan dahil mahina yung batas. Kasi po, kung sa mga hindi nakakaunawa, yung paggawa ng batas, pag tapos na, hindi pa siya tapos. Nakakatawa, di ba? Kasi pag tinapos mo yung batas,
magkakaroon pa ng administrative Deliberation. agency. Hindi, tapos na. Kunyari, Tapos na. tapos na yung batas. Even after deliberation, batas na siya. But, Pero pupunta siya sa ahensya, gagawa pa ng IRR, di ba? Implementing Rules and yes, Regulations. Kung minsan, yung ika nga nung kataga sa English na the devil is in the details, doon sumisingit yung demonyo sa eh. IRR. Doon sa IRR kung minsan. Nakakalusot. Pero ang Senado ay may kapangyarihan mag-oversight dyan. No? Na magtanong, bakit ganito yung patakaran nyo? Parang sa PhilHealth ngayon ng mga hearing, maganda, sa totoo lang. Sinisiyasat nila, ba't di kayo nag-uubos ng pondo? Kailangan natin ng mga ganong tao yung susuriin, yung mga batas, para hindi makalusot ang korupsyon. So that's the first solution sa corruption. Ang isa pa, we have to institutionalize anti-corruption. Hindi po pwedeng by executive order, meron tayong kunyari Presidential Anti-Corruption Commission. For example, no? EO yan, executive order. Hindi siya RA, hindi po siya Republic Public Act. At dahil executive order siya, pag wala na yung presidente, Wala na walang rin yun. mag-a-appoint doon, ano na siya, puting elepante siya. O paano? Pero kung RA yan, na meron siyang sariling pera, may fiscal autonomy siya, automatically binibigyan siya ng pera, hindi ngayon siya lumuluhod sa mga speaker, sa mga Senate President, so ano ho, bigyan niyo kami pera. Hindi naman kasi dapat nanananghod ang ahensya para sa kanyang budget. Lalo na ang mga piskalya at ang mga investigative bodies. Yes. Ganyan patitibayan ng anti-corruption. Ganyan talaga. So, two things yun. Aking pong malinaw na inaalok sa inyo. Una, yung ayusin yung maliliit na IRR sa mga batas, which inaral ko ng 6 years. At pangalawa po, to institutionalize anti-corruption. Nakilala ka sa simula bilang isang singer, no? Entertainer. Nandyan, syempre. Syempre, malapit yan sa puso mo. Kung ikaw ay pala rin sa Senado, may nakikita ka ba sa paanong paraan you think na masusuportahan mo ang mga artist, ang entertainment industry? Yes, definitely. Alam niyo po, ang musicians muna, ang music industry is an underutilized sector. At ang best way to explain it is K-pop. Bakit yung K-pop nakakarating dito? Sabi lang, hindi kasi K-pop yun, madami silang pera. Hindi po totoo yun. Pwede rin tayo maglaan ng pera para sa isang government program para makilala tayo yung art natin. Na ganun ang ginagawa ng Korea, South Korea. Yes, kasi like right now, nakakatuwa, si Sofronio nanalo sa The Voice, di ba? Oo. Pero isipin mo, para siya sumikat, kailangan siyang mag-ibang bayan, manalo ng contest nila, nakanta nila, and while it gives us national pride, it does not show the world kung ano yung mga awitin natin. Ang best nating hit pa rin yung Anak eh. Kay Freddie Aguilar na talagang na-translate into 20-something languages, no? Nakilala tayo doon. More of that. More of that. So, kailangan po, siguro, mayroon naman tayong NCCA, no? Pero siguro patibayin natin yung NCCA or buti pa kaya, gumawa na tayo ng separate na mga commission or department para talaga sa maximize ng ating mga artista. Hindi lang musicians, artista. Huwag tayo gumawa ng kanya-kanyang sine, kanya-kanyang kanta. Gumawa tayo ng national program na makikilala ng mundo ang Pilipino. Sa PAGCOR, nakakahingi rin ng tulong dyan. Hindi po Opo, ba? opo. Nakakahingi pag nagigipit sa bayarin sa ospital. Yes. Dito ba mo naisip, kaya isa ito sa gusto mong unahin kapag ikaw ay pinalad sa Senado na amyendahan ang Anti-Hospital Detention Act? Sa dami kasi ng dapat ayusin sa ating healthcare system and sa mga batas na kung paano mapoprotektahan ang isang pasyente, ay bakit ito yung nakapag-call sa attention mo? Alam niyo po, kailangan ng Senado ng maliliit na tao, ng ordinaryong tao. Kasi, walang aasikaso sa mga maliliit na batas, no? Hindi nila alam na may ganitong nangyayari na may pasyente, puputok na yung appendix, halimbawa, pupunta siya sa ospital, public hospital, walang kwarto. Pupunta siya sa private dahil mamamatay na siya. O operahan siya. Paggising niya, sasabihin sa kanya, "Ma'am, magaling na po kayo. May utang po kayong 300,000. Di ba yan? Parang,
ba't ako nagkautang? Dapat sa public ako, walang room. Pagdating ko dito, magbabayad ako ng 300. And it is because of one law. May unconstitutional tayong law. Gugulatin ko na lang kayo kasi baka maunahan ako eh. Pero meron tayong law na kailangang baguhin na walang pagkakaiba kung public o private. Basta if you came there, hindi ka pwedeng i-detain kung hindi ka makabayad. Paano ka maghahanap ng guarantee letter? Paano ka kikita ng pera? 'Di ba? Bakit ka ikukulong? I'm sure may narinig na kayo, Ma'am Cheryl, yes. na biglang pumunta lang sa ospital, hindi makabayad, tapos, uy, si Mare, 10 days nang nasa gantong ospital, hindi kasi makabayad. That's illegal detention. 'Di ba? So it should not be allowed. Bakit kamo itong inuna ko? Because it's against the Bill of Rights. So, iba na yan eh. You are imprisoned for a debt. Hindi dapat. Wala namang nakukulong sa utang. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating pagkilatis at pagkilala sa ating aplikante sa Senado. Mas kilalanin pa natin siya. Maya-maya po, ikaw kapatid, ano ba ang pamantayan mo sa pagpili mo ng isang senador? Mag-comment po kayo sa ating live stream para may chance po kayong manalo. Magbibigay ba tayo ng 500 pesos pamasko? Care of? Ayan, wala na. Nasabi ko na. Baka Ayan, care of care of ako yan, Carmi. Hindi mo na, ayan napasubo na tayo. Hindi, everyday naman kasi dito sa programa. Kaya lang, nako, ano ba, idagdag na lang natin, we avoid pagdating sa aplikante serye. Kasi ayaw natin na baka isipin nila kung sino yung ini-interview, yun yung nagbibigay. Galing po yan sa ating, we avoid when it's about Wag ko kayo politics. mag-alala, wala akong pera. Ayan. It's about politics. Babawiin ko, sorry, pero dodoblehin po namin yan sa susunod na araw, 2,500. Kasi everyday naman tayo namimigay, except on Wednesdays. Pasensya na po, namali po ako ng bitaw. So, Sorry. binabawi ko po. Sorry Ayan. po, kasalanan ko, nandito kasi ako. Ay, wag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Nagbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Kasama po natin ang senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc. Kanina na pag-usapan natin yung ilang plataforma. Inuna natin yung sa korupsyon and then yung sa mga artists. At pinag-usapan na rin natin na yung Anti-Hospital Detention Act Opo. na dapat baguhin, amyendahan. Opo. Puntahan natin yung malalaking issues ng Sige bansa. po. Dahil dito talaga, mainit ang ating politika ngayon. Sabi Opo. mo sa isang interview, wala kang regret sa pagsuporta sa POGO dati. Opo. It was during PDRR. PRRD. Yes. President Duterte, former Okay. President Duterte, yung POGO na ito. Opo. Pero sa dami ng mga nakakabit na issue ngayon sa POGO, ganun pa rin ba yung pagtingin mo? Linawin lang po natin, no? Hindi po pagsuporta yung aking ginawa sa Pogo. Hindi pagsuporta 'yon. Ito ay kumbaga yung pag-iisip na tama lang, no? Na hindi po kasi PAGCOR ang nagsimula ng Pogo. Maraming nalilito diyan. Kala nila PAGCOR ang nagsimula. Ang Pogo ay nandyan na simula nung naimbento yung internet. Meron nang nagsusugal sa internet. At dahilan sa nilagay yan sa SESA nung araw nilagay yan sa jurisdiction ng SESA. Cagayan Economic Zone Authority, no? Pero umabot sa Makati kasi dapat nandun lang sila no? Umabot sila sa mga kung saan-saang lugar at nagkalat. So hindi po yan nagsimula kay Pangulong Duterte. In fact, way before, 2 presidents ago. Para lang malinaw po, sana po maunawaan nyo yun. Please, unawain nyo. Okay. Ngayong kalat na yan, ang sinabi ni Pangulong Duterte, kontrolin nyo yan. Kasi hindi mo masupil dahil internet. Sa totoo po, pasensya na po sa salita. Ang pornografiya, natitigil ba natin? Andyan lang bata pwedeng tingnan. Sugal pa kaya? So, ang ginawa ng Pogo ay sinigurado natin na merong binabayad yan at sa gobyerno at regulated sila. So, ang sinabi ko po na I stand by na given the right conditions,
tama naman na regulahin ng Pogo. Pero, kung ang tanong nyo, dapat bang itigil ang sugal altogether? Ay, oo. Kung kaya ba ng kapulisan kung kaya ng Pangulo, itigil lahat. Ang ayoko mangyari, yung gawin mong illegal ang isang bagay, kahit ano pa yan, Pogo, isabong, kung ano, gagawin mong illegal, pero tutuloy lang silang illegal. Gagawin mo legal pero magtutuloy na illegal? Hindi, gagawin mong illegal, so bawal na. Tapos underground pa rin. Underground pa rin sila. Yun yung pinaka-ayaw natin mangyari. Ito, real talk po mga kababayan. Real talk po ito. Yun ang ayaw natin mangyari. So, mas maganda na kumita ang gobyerno dyan kasi yung mga operator gusto naman nila magbayad sa gobyerno imbis na kung saan-saan pa sila nagbabayad. Naglalagay. Di sa gobyerno na lang. Palagay ko yun ang mas tama. Pero that is up to the president. Kung palagay niyang kaya niyang itigil tulad ng sinusubukan niyang gawin, I will support him. At ngayon ay ni-revoke yung lisensya ng lahat ng Pogo. Wala na tayong Pogo. Sure. You think may impact yan? Or you think talagang matitigil? Kasi now, may mga nakikita pa rin na Yun na nga na nagpapatuloy. Yun po ang akin. Kumbaga mag-real talk po tayo kasi ang baka sabihin nila itong si Jimmy parang binabastos yung administrasyon. Hindi po. Ako po ay sang-ayon sa inyo na kung gusto nating itigil, sana matigil talaga. Pero kung hindi matitigil, buwisan natin, reguluhin natin, kontrolin natin at ilagay natin yung mga ibang lahi sa isang lugar para walang mga social conflicts and friction, no? Kasi yun po ang tamang paraan sa pagsupil sa palagay ko. Sa widespread niyang corruption of our youth and our people. May mga hati ang opinion dito nga po sa Pogo. Ako. Especially doon sa punto na around almost 30,000 na mga kababayan natin ang nawalan ng trabaho. Opo. You created jobs, ano po. I think the challenge on this is yung nagbabantay. Ganun po Yun po nagbabantay. yun lagi Kasi yun lagi. legal ang Pogo, basta nagbabayad sila ng tamang buwis, kumikita, may napapakinabangan ng pamahalaan. Pero ang nakakainis kasi ay mayroon tayong mga nadidiscover na ganito, pang-aabuso. Although kung makikita mo naman, kapwa nila, national, ang kanilang mga inaabuso. We're not saying Correct. na Tama yun. Tama yun, ano po? Pero wala naman tayong nakitang gano'n na Pilipino. Pero kasi, bakit nakakalusot? More than legalizing the Pogo, pero legal na, pero bakit may mga nakakalusot na illegal na gawain? Parang nagtatago sila under that license na nagagawa, parang noon, diba? At may representation. May representative ang PAGCOR. Yes. 'Di ba dapat? How can you not know na there's an illegal na gawain sa loob ng isang Pogo kung may representative nga ang pamahalaan? Correct. Na dapat na nagbabantay. Alam mo kahit hati ang bayan no tungkol kay Pangulong Duterte, ito na naman tayo no. Hati tayo diyan kay Pangulong Duterte. Pero tama ang sinabi ni Pangulo na kung gusto niyo paigtingin ang kapulisan, suportahan niyo. So, ang pulis, paano huhulihin ang mga ganitong illegal activities kung takot silang masuspinde, takot sila na baka may backer yan na malaki. Kaya, kung gawin nating illegal ang Pogo or kahit anong gambling, gawin mong illegal, ang pulis dapat hulihin yung mga illegal. Huhulihin ba nila? Yun ang tanong. So, ang tanong doon ay, huhulihin nila yan kung suportado sila ng pamahalaan. So, konektado, kung napapansin po ninyo, walang issue na nag-iisa lamang. Lahat yan konektado. It's about good governance. Kaya ako, ang mas practical na solusyon, regulahin na lang. Yun ang tama Para kung hindi mo matigil, ayusin mo muna. Tapos, unti-unti mong itigil. Pero yung outright, itigil mo lang, by some miracle, aalis sila kaagad dito? Parang hindi makatotohanan. Pero ewan ko po, yan po ay bahala ang Pangulo dyan and I respect the current administration for that. Okay. Kilala ka na supporter ng mga Duterte. Mainit ang issue ngayon kay VP Sara. Opo. Nandiyan ang impeachment. What's your take on that? Well, nakita po natin, ang haba kasi ng mga nangyari na.
Napakadami na nangyayari. Ang tanong ko na lang po sa taong bayan ganito, may nakikita ba kayong political na angle dito o palagay nyo totoo bang may illegal lang na ginawa si Vice President Sara? Kasi sa pananaw ko, parang mas political naman yata. Kasi ang pinakabinabato sa kanya, halimbawa yung confidential at intelligence fund, wala naman pong sinuring ibang confidential at intelligence fund sa ibang ahensya. So, kung lilinisin ng isa, hindi po ba dapat linisin ng lahat? So, kung isa lang ang sinusuri, hindi ba may pinag-iinitan tayo? So, ako, ang tingin ko, political yan. Pero ako ba ay against sa pag-imbestiga? Hindi po. Dapat imbestigahin. Lahat. Lahatin po. At palagay ko, pag nakita nila yun, makikita nila, tulad ng sinabi ng COA in their unmodified opinion, na wala namang mali sa accounting standards na sinunod ng OVP. Yun po ang akin. Pero alam ko, marami dyan, babati ko sa akin. Sa totoo po, naubos na po ang aking pakialam. Dati medyo may pakialam pa ako. Ngayon wala na. Kasi alam ko naman, kung talagang gusto nyo siya i-impeach, it's a political reason eh. Eh di, subukan ninyo kung lulusot sa 2/3 sa Senado. At ano ang opinion mo or your take doon sa sinabi naman ng Pangulo na huwag na nating pag-aksayahan ng panahon yung impeachment. Well, he's Mas right. marami tayong trabahong dapat na unahin. Well, he's right. Kasi ang dami-dami nating pinagkakaabalahan. Tapos inuunin nila yung politikal. Kung sincero man o hindi yung Pangulo doon, wala na akong pakialam. Though the NBI and Oo. DOJ, they're doing their own investigation. Correct. That's separate. Oo, for the criminal aspect naman. Kasi para malinaw sa inyo, may criminal, may political aspect, no? Eh dun sa criminal aspect, dapat lang imbestigahan. Pero ang akin ng panawagan sa inyo, lahatin nyo. Kasi marami pa po tayong makikita sa ibang mga departamento. Lahatin po natin. Sabi mo kanina, gusto mong amyendahan nga itong hospital detention. Malaking problema nga naman talaga para sa ilang kababayan natin yung hospital bills. Pero ngayon, tinanggal na. Tinanggal na yung subsidy po ng pamahalaan sa PhilHealth. Kanina kausap ko si Dr. Ish. Ang hinihingi nila, I think, is around parang magkaiba yung inilalagay ng Senado at ng Kamara. Pero 59 yung billion yung existing ngayon this year, 60 billion ang subsidiya Yes. ng ating pamahalaan. Tama ba na wag na lang? Kasi kanina, na ano rin ako, natanong ko na sabi nila sa PhilHealth, hindi magbabago ang mga benefits. Bagkus Expansion ay nila. mas ine-expand pa nila the benefits. Hindi maaapektuhan yung mga indirect contributors. Contributions, Oo. contributors. So, bakit humihingi pa ng 60B? Pero, or bahagi talaga sila dapat ng national budget? Alam nyo sa akin, bago ko bigay sagot ko i-trace natin. Okay lang ba mahaba-haba ang sagot ko, Ma'am Cheryl? May oras ba? 12 minutes. O, sige. Hindi, ito. 1 minute. Bigyan niyo ako Okay. 1 minute. Ang PhilHealth merong 150 billion surplus. 150. Meron silang 280 billion yata sa reserve fund. Reserva yon. At may investment fund pa na 490 billion kung tama ang aking memory. Dami lang pera. No? Ang daming pera. So, ang dahilan tuloy ng hindi pagbigay sa kanila ng subsidy is parang, may pera kayo, hindi nyo inuubos, parang tinuturuan daw ng leksyon. Pero sino yung natuturuan ng leksyon? Yung ahensya ba, yung taong bayan? Parang yung taong bayan yata yung magdudusa doon. Sa pag pinakinggan mo yung congressional hearing, ang nangyayari kasi, ang PhilHealth ay nagiging parang investment company na yata, mas parang natututukan nilang investments. To be fair, totoo namang umakyat ng 80% ang kanilang yung case rates nila. Nagkaroon sila ng expanded na mga Z package, yung mga ganun packages for nila. mga terminal illness. Tumaas ang dialysis from 90 sessions to 156 sessions. To be fair, ginagawa nila, iniintay pa natin kung mararamdaman ba ng taong bayan. Ito po panawagan ko sa PhilHealth. Suggestion ko lang kay Pangulo Ledesma, bakit hindi kaya puro tayo underspending, di ba? Mag-experiment kaya tayo this year. Mag-overspending kaya tayo.
Ubusin kaya natin. Kasi pati kongresista yun naman ang gusto eh. Ubusin natin. Bakit? Kasi kahit maubos naman, sabi nyo may reserve fund. Sabi nyo may investment. Yung investment fund nila, kumita ng 20 plus billion interest income. Interest lang ha. Interest. Nakatutulog yun. I-invest nila sa land bank. Oh, bakit hindi natin, why don't we err on the side of overspending naman? Kahit isang taon lang, paramdam natin sa taong bayan na pwede pala nilang i-avail lahat. Especially, hindi po mababa, hindi 5%, nasa 5% na tayo Yes. sa contribution po natin. Yes. O there's a Senate bill ngayon na gustong pababain yan sa 3.25 na mandatory contribution. Isa pa nga yung mga ibang kongresista sinasabi kay Ledesma, ba't hindi mo ibaba yung contribution? Tama naman yung sagot ni Ledesma. Hindi pwede. It's by law. Oo. Kayo gagawa niyan. Wala. Yung Universal mga healthcare. Congress parang napahiya na lang, tumahimik na lang. Oo. Pero yan po ang sinasabi natin na kung it's really about yung sino nakaupo, ano ba yung nasa puso nila? Kasi kung gusto talaga nilang ibigay yan sa taong bayan, bakit hindi natin isang taon ubusin lang? Matuwa pa tayong lahat. Mga kapatid, ang dami nating issues, national issues na maganda sanang pag-usapan at malaman kung ano ang take ni Attorney Jimmy Bondoc on this. But we only have 9 minutes left. Magbe-break tayo ng kaunti sa ating pagbabalik. Magfa-fast talk tayo with Attorney Jimmy Bondoc, ang ating senatorial aspirant, ang ating aplikante ngayong araw ng Miyerkules. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po si Cheryl Cosim, kasama natin ang ating senatorial aspirant, Attorney Jimmy Bondoc. Dito na tayo. Huminga naman tayo. Something light. Something light naman tayo. Nahimay naman na natin yung mga maiinit na issues, ang mga plataforma, sakaling palarin ka sa Senado. Fast talk tayo. Dito tayo sa Fast Talk. Mabilis ang tanungan sa loob ng 1 minuto. Okay. Pili ka lang ng isa sa mga ilalatag kong options. Kung may gusto kang mga sagot na i-explain, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Mayroon pa naman tayong 6 na minuto para gawin ito. Pressure. Okay. Unang tanong. Musika o politika? Alin ang pipiliin mo? God. Ano ba yan? Ang hirap ng mga kaagad. Musika. Musika pa rin. Ayan. Grabe naman yun. Okay. Kung may theme song ang politika ngayon, anong kanta yon? At kung kailangan mong bato, hindi, joke lang. Kanta ko Kanta ko, Tunay na Laya. Okay, sige nga, konting Konting sample. Yung first lyrics kasi nun, kay tagal na nating hiwa-hiwalay. Kampi-kampi, away-away. Kumbaga, kailan ba makikita ng bayan na iisa lang naman tayo? Parang ganun. Tunay na Laya. Tunay na Laya. Hanapin niyo po sa YouTube. Ayan. Anong video ke song ang laging pasok sa playlist mo? Video okay, so yung kanta ko, Let Me Be The One kasi yun ang hinihingi. Sobrang favorite ko yan. Hinihingi kasi sa akin. Nakahanda si Carmi. At hindi siya naluluma. Anong pakiramdam na may kanta ka pa rin ngayon na ibang henerasyon na nakaka-relate ang marami pa rin? Ito po kung wala na kayong paniniwalaan sa mga sinabi ko, ito lang paniwalaan nyo. Pag grace of God talaga tumatagal. Pagbigay ng Diyos tumatagal. Pag ikaw lang ang nagpilit, nawawala. Pero pagbigay ng Diyos, it's forever. Iba nga naman yung kantang yan, Let Me Be. Sino bang gumawa nito? Ikaw Ako rin ba po, nagsulat? sinulat Kasi ko sabi yan, mo, ayaw kang isulatan ng mga kanta. Pero ikaw, may pinanggagalingan ka ba nung sinusulat mo yan? Aba, syempre. May hugot ka nun? Hugot times yun eh. Pero syempre. Pero nung panahon natin, walang word na hugot, diba? Wala Hindi pa. uso yun. Wala pa. Imo lang imo. Imo. Ayan, hugot. Let Me Be The One. Oo Let Me nga. Be The One. Talaga hanggang ngayon, nasa playlist ko pa rin yan. Sino? Okay. Kung hindi ka tatakbo bilang senador, anong ginagawa mo ngayon? Pagpapatuloy ko yung pag-aabogado. Pero kakanta pa rin ako. Sino sa mga politiko ang hinahangaan mo at bakit? Alam niyo na naman si Pangulong Duterte, si Vice President Duterte, pero may mga hinahangaan din ako mga senador na hindi necessarily ka-alyansa ko. No? Yes, of course. Kasi may mga tingin akong mga matitino talaga, yung talagang gustong ayusin ng bayan. Alan Cayetano. Siyempre, Bongo Bato, mga idol ko talaga yan. Alan Cayetano.
Si Joel Villanueva, hindi kami magkakilala masyado, pero tutuwa ako sa mga sinasabi niya, sa mga interpellation niya. Madami. Okay. Sa Congress, si Marcoleta, Ayan. pakahusay. Anong ahensya ng gobyerno ang dapat dagdagan ng pondo? Edukasyon, syempre. Edukasyon, always. Kulang tayo ng eskwela. Kulang Hindi ko- pa rin? Always. Kahit na they get the biggest slice of the pie? Oo, ngayon nga, parang hindi ko na alam kung sila makakakuha ng biggest, even if by constitution it's DPWH. mandated. Oo. Tingnan natin. Bahala Mas na. okay ba sa'yo ang taong loyal o honest? Syempre, honest. Syempre. Kasi pag you cannot be dishonest kung loyal ka, di ba? Ah. Pero pag honest ka, loyal ka kaagad. Oo. Anong klaseng tao ang pinakaayaw mong makatrabaho o makausap? Sinungaling. Ano ang mas mahalaga? Maging mabuti o maging tama? Maging mabuti. Maging mabuti. Kasi pag mabuti ka, nasa tama ka. Babalik sa tama pag mabuti ka. Ano ang mas masarap para sa'yo? Kumain o matulog? Tulog. Alam niyo po, kung anong masarap sa atin ay kung ano yung kulang sa atin, hindi ba? Ang kulang sa akin, tulog. Kaya doon ako takam na takam. Attorney Jimmy Bondoc, for our final question, bakit ka dapat tanggapin sa Senado? Kausapin mo ang taong bayan. Nasa sa inyo po naman yan kung ano yung gusto ninyong hugis o hulma ng inyong Senado at ng inyong gobyerno. Marami na po tayong nasubukan ng mga tao. Ako po ay sa lahat sa kanila ang pinaka-ordinaryong tao. Maniwala man kayo sa hindi. Ako po ay ordinaryong tao, middle class. At ako po ay nagdaan sa government institution. Alam na alam ko po ang gagawin. Ang problema, hindi ko alam kung paano makakapasok dahil nasa sa inyo yan. Pag ako'y nakapasok, alam na alam kong gagawin para immediately, kaagad-agad, umangat ang buhay ng Pilipino. Maraming salamat for making time. It's good to see you God again. bless you. And good luck! Thank you. Ayan, Thank you, baka Ma'am sa Sherry. susunod na pagkikita natin, hindi na lang attorney ang tawag ko sa inyo. Mga kapatid, ang ating senatorial aspirant, Attorney Jimmy Bondoc. At dito po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa Sagot Kita Aplikante Serye. Samahan niyo po kami ulit sa susunod na Miyerkules. Christmas Day po yun. Opo, Christmas, we will air. Ayan, walang pahi-pahinga. Alam nyo naman po sa balita. So sa Miyerkules po, para kilatisin ang isa pang aplikante. Marami pong salamat and I'll see you again tomorrow. And huwag pong kalimutan mga kapatid ang aming paalala. Maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Sagot kita.